Akala nyo ba natutulog lang ang hardin sa Disyembre at wala nang dapat gawin? Paano kung sabihin ko sa inyo na sa gitna ng katahimikan at lamig na ito, inihahanda ninyo ang pundasyon para sa ani na tiyak na kainggitan ng lahat ng inyong kapitbahay? Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano at paano ang tamang pagpapababa ng lupa ngayong Disyembre. Pangako ko, hindi lang kayo makakakuha ng simpleng tips, kundi isang buong estratehiya na magpapalago sa inyong halaman pagdating ng tagsibol. Apropo, isulat ninyo sa comments, may ginagawa pa ba kayo sa hardin ninyo ngayong Disyembre o tingin ninyo ay sayang lang ito sa oras? Gusto naming malaman ang inyong opinyon. Bago tayo dumako sa mga eksaktong recipe, unawain muna natin ang konsepto. Bakit pa natin kailangan maglagay ng pataba sa lupa na malamig at parang nagyelo? Ang sagot ay matatagpuan sa salitang mabagal. Pag taglamig, ang proseso ng lupa ay hindi lubusang tumitigil. Ito ay bumabagal lang ng husto. At ito ang ating kalamangan. Ang mga pataba na inilagay sa Disyembre ay hindi agad-agad nahuhugasan ng tubig baha o ng natutunaw na yelo tulad ng nangyayari tuwing tagsibol. Unti-unti itong bumababa sa loob ng ilang buwan at nagiging mga elementong madaling maabsorb ng mga halaman. Pagdating ng panahon na aktibo ng tumubo ang mga ugat, ang lahat ng pagkain ay nakahanda na para bang galing sa isang dekalidad na restaurant. Makakatulong ito para mabawasan ang napakaraming trabaho sa tagsibol kung saan bawat minuto ay mahalaga. Binibigyan ninyo ang lupa ng panahon na tunawin at matanggap ang mga sustansya na lumilikha ng perpektong panimulang puhunan para sa susunod na season. Kaya, ito ang pangunahing panuntunan sa pagpapababa ngayong taglamig. Dahan-dahan, pero sigurado. Kalimutan na ang mga pataba na mabilis ang epekto, lalo na yung may mataas na nitrogen tulad ng ammonium nitrate or urea. Sa panahon ngayon, hindi lang sila walang silbi. Delikado pa. Ang nitrogen sa ganitong forma ay napakabilis makilos. Kaya pagdating ng tagsibol, wala na siyang bakas. Tatangayin lang siya ng tubig, baha o lusaw na yelo. Higit pa riyan, ang sobrang nitrogen sa taglamig ay pwedeng mag-udyok sa ilang halaman na magising ng maaga at ito ang magiging dahilan ng kanilang pagkamatay sa matinding lamig. Ang target natin ay gumamit ng mga long-acting o slow-release fertilizers. Ito ay mga organikong pataba o kaya naman ay ilang mineral complexes na unti-unting naglalabas ng sustansya sa loob ng ilang buwan. Isipin mo, parang may kapsula sila na may delayed release. Yun mismo ang epektong kailangan natin para pagdating ng Mayo, busog na sa lahat ng kailangan ang ating lupa. Ang numero unong organic gold para sa iyong lupa ay walang iba kundi ang pinabulok na dumi o pataba. Kailangan kong bigyang diin ito. Dapat ito ay talagang bulok na, yung nakaimbak at nakatambak ng hindi bababa sa 1 taon o mas mainam, 2 taon. Ang bagong dumi ay mahigpit na ipinagbabawal na ilagay sa lupa tuwing taglamig. Bakit? Dahil sa mataas na ammonia content nito na posibleng sumunog sa ugat ng halaman pagsapit ng tagsibol. Ngunit ang mature na compost o hinog na pataba ay perpektong winter treat para sa iyong lupa. Hindi lang ito mayaman sa pangunahing sustansya, kundi mayroon ding mga beneficial microorganisms na nagpapaganda sa istruktura ng lupa. Paano ito gagamitin? Ikalat lang ito sa ibabaw ng mga kamang taniman, sa ilalim ng mga puno at palumpong. Ang layer ay dapat may kapal na 3 hanggang 5 sentimetro. Ang niyebe, snow, na tatakip dito ay magsisilbing natural na proteksyon. Sa pagkatunaw nito,
Matutulungan nito ang lahat ng sustansya na dahan-dahang bumaba at makapasok ng malalim sa lupa. Ito ang pinakasimple at pinakaepektibong paraan para mapalusog ang iyong lupa para sa buong susunod na taon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang compost, ang personal mong tagagawa ng yaman para sa lupa. Kung mayroon ka ng hinog at buhaghag na compost, tamang-tama ang Disyembre para gamitin ito. Pareho lang ito ng prinsipyo sa paggamit ng dumi ng hayop o pataba. Ikalat mo lang ito ng pantay sa ibabaw ng mga bakanting kamang taniman o sa paligid ng base ng iyong mga puno. Hindi mo na kailangang ibaon pa o hukayin ng lupa. Hayaan mo ang kalikasan na ang gumawa ng trabaho. Sa tulong ng pag-ulan at lamig ng panahon, unti-unti nitong ihahatid ang lahat ng sustansya sa mga ugat. Paano kung tumigas o nagbuo-buo ang compost sa tambakan? Huwag kang mag-alala. Maaari mo itong unti-unting alisin kung kaya o hintayin mo na lang ang bahagyang pag-init ng panahon. Kahit ilagay mo ito sa lupa ng buo-buo or may mga bukol, wala namang masamang mangyayari. Sa sandaling uminit ulit ang paligid, lalambot ito at sisimulan na ang pagpapakain sa iyong lupa. Ang compost ay hindi lang nagbibigay ng sustansya, kundi ginagawa pa nitong mas buhaghag at mas kayang mag-imbak ng tubig ang lupa. Pag-usapan naman natin ang isa pang mabisang pataba, ang dumi ng manok. Ito ay talagang sobrang concentrated na lakas. Kaya kailangan nating maging maingat na maingat. Kapag sariwa, huwag nating gagamitin ito dahil siguradong masusunog ang tanim. Pero kung meron kayong granulated na dumi ng manok na nabili sa tindahan o kaya naman ay bulok na ito sa inyong compost, pwede na itong gamitin. Pero tandaan, sa napakakonting dami lang, napakayaman nito sa nitrogen. Kaya ang dami ng ilalagay ninyo ay dapat 2 o 3 beses na mas konti kumpara sa dumi ng baka o kalabaw. Kadalasan, hindi ito lalampas ng 100 hanggang 150 gramo o hindi 150 kada square meter. Mas mainam itong gamitin sa mga lugar na pagtatamnan ng mga gulay na matatakaw sa sustansya tulad ng repolyo at kalabasa. Ang paglalagay nito ng maaga bago pa man kayo magsimula ng taniman ay nakakatulong para bumaba ang pagkamatapang nito at maging handa na ang sustansya pagdating ng growing season. Ang abo ng kahoy ay isang yaman ng nutrisyon dahil punong-puno ito ng potassium, phosphorus at halos 30 pang mahahalagang microelements. Ang maganda rito, ang lahat ng ito ay madaling makuha at magagamit ng mga halaman. Bukod pa riyan, ang abo ay napakabisang panlaban sa pagkaasido ng lupa na talagang mahalaga sa mga taniman na masyadong maasim ang lupa. Pagdating ng Disyembre, maaari mo na itong ikalat lang sa ibabaw ng niebe at napakadali nitong gawin. Ang tamang dami ay humigit kumulang 1 tasa bawat metro kwadrado. Unti-unting tutunawin ng tubig mula sa lusaw na niebe ang abo at ihahatid ito sa itaas na bahagi ng lupa. Labis na magpapasalamat sa ganitong uri ng pataba ang mga berry bushes, strawberry, at iba pang pananim na gulay, lalo na ang patatas. Gayon pa man, may isang mahalagang paalala. Gumamit lamang ng abo na galing sa pagsunog ng purong kahoy o mga tira-tirang halaman. Ang abo na galing sa uling, basura o pinturang kahoy ay maaaring mayroong mapanganib na heavy metals. Ngayon, dumako naman tayo sa mga patabang mineral at sisimulan natin ito sa posporo. Ang posporo ay parang panggatong or enerhiya para sa mabilis na pagsisimula ng paglago. Ito ang responsable sa pagpapalaki ng matitibay na sistema ng ugat
sa pamumulaklak at siyempre sa pagbubunga. Karamihan sa mga patabang may posporo tulad ng superphosphate ay napakabagal matunaw. Kung ilalagay mo ito sa lupa sa panahon ng spring o tagsibol, hindi lang ito maaabot ng halaman sa kritikal na sandali. Pero ang taglamig, iyan ang perpektong oras. Sa loob ng ilang buwan, dahil sa tubig at mga asido na nasa lupa, magiging handa na itong kunin ng halaman pagdating ng simula ng vegetation period. Ang superphosphate ay inilalagay sa dami na 30 hanggang 40 gramo bawat metro kuwadrado. Maaari mo itong ikalat sa ibabaw ng lupa at bahagyang haluin ang itaas na bahagi nito. O kaya naman, kung napakalamig na at matigas ang lupa, iwan mo lang itong nakakalat at pabayaan itong matunaw habang lumalamig ang panahon. Ang sumunod at pinakamahalagang elemento ay ang potassium. Ito ang responsable sa pagpapalakas ng depensa o immunity ng halaman at sa kanilang kakayahang makayanan ang sakit, tagtuyot at matinding lamig. Bukod pa rito, ang potassium din ang nagpapasarap, nagpapabango at nagpapatamis sa mga prutas at berries. Para sa paglalagay tuwing taglamig, perpekto ang mga pataba na walang chlorine tulad ng potassium sulfate. Ang chlorine salt kasi ay nakakapinsala sa maraming halaman, lalo na sa mga namumunga ng berries. Sa kabilang banda, kapag inilagay ang pataba sa taglagas o maagang bahagi ng taglamig, ang nakakapinsalang chlorine ay nagkakaroon ng pagkakataong mahugasan palabas sa lupang pinag-uugatan. Ang tamang dami ng potassium sulfate na ilalagay ay 20 yan to 20 hanggang 30 gramo bawat square meter. Ito, tulad ng mga phosphorus na pataba, ay maaari lang ikalat sa ibabaw ng lupa. Ang ganitong uri ng pagpapakain ay lalong mahalaga para sa mga halamang tumatagal ng maraming taon, tulad ng mga fruit tree, palumpong, rosas, at ubas. Titiyakin nito na makakaligtas sila ng maayos sa taglamig at makakapaghanda ng mas maraming usbong na pamumulaklak para sa susunod na taon. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamahusay na organic fertilizer, ang bone meal o harina ng buto. Ito ay pangmatagalan at slow-releasing na pinagmumula ng phosphorus at calcium na perpekto para sa foundation ng inyong hardin. Hindi tulad ng chemical or mineral na pataba. Ang bone meal ay dinidecompose ng mga mikroorganismo sa lupa. Ang prosesong ito ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan. Kaya, siguradong makakatanggap ang inyong mga halaman ng tuloy-tuloy at sapat na phosphorus sa buong growing season. Ang calcium naman ay nagpapalakas ng mga cell wall ng halaman at pumipigil sa maraming sakit, lalo na ang blossom end rot sa kamatis. Ang sea bone meal ay napakaganda, lalo na para sa mga rosas, mga peony, mga punong namumunga at mga bulbs tulad ng sibuyas. Ang tamang dami ng paglalagay ay mga 200 gramo, 200 gring, bawat metro kuwadrado. Ikalat ito sa paligid ng mga puno o sa inyong mga taniman at kung maaari, bahagyang haluin o ibaon sa lupa. May isa pa tayong gustong talakayin, ang fish meal. Akala ng marami, katulad lang ito ng bone meal, pero hindi ito ganap na totoo. Ang fish meal, bukod sa phosphorus, ay may mataas na porsyento ng nitrogen. Nasa 10%, 10% ito. Pero huwag kayong mag-alala. Ang nitrogen na ito ay nasa organic at dahan-dahang lumalabas na forma, slow release. Hindi ito madaling ma-wash out at nagagamit ito ng halaman ng paunti-unti, lalo na kapag kailangan nila, gaya ng sa mga panahon
ng pamumunga at paglago. Bukod pa rito, ang fish meal ay napakagandang pagkain para sa mga soil bacteria or bakterya sa lupa na nagpapataas ng pangkalahatang fertility ng inyong lupa. Tamang-tama rin ito para sa paghahanda ng taniman, lalo na sa mga high demand na halaman tulad ng pipino, squash, at repolyo. Maaari itong ilagay sa lupa na may sukat na 100 hanggang 200 gramo, 100-200 gram bawat metro kwadrado. Ang tanging minus lang nito ay ang kakaiba nitong amoy na pwedeng makaakit ng mga hayop. Kaya mainam na ibaon agad ito sa lupa pagkatapos ilagay. Dapat nating tandaan na hindi lahat ng inihalo natin sa lupa tuwing taglamig ay maituturing na purong abono, fertilizer. Halimbawa, ang dolomite powder or apog, lime, ay hindi abono, kundi ito ay parang gamot para sa sobrang asim, acidic, na lupa. Maraming halaman ang hirap sumipsip ng nutrients kung napakataas ng acidity level ng lupa. Ang Disyembre ang pinakamagandang panahon para bawasan ang acidity, deacidification, nito. Sa loob ng taglamig, magkakaroon ng sapat na oras ang mga kemikal na ito na mag-react sa lupa at ibalik sa normal ang pH level pagdating ng tagsibol. Pero may isang maling paniniwala, myth, na mahalagang linawin natin. Huwag ninyong pagsasamahin or paghahaluin ang apog, lime, or dolomite kasabay ng dumi ng hayop, manure, o anumang abono na may ammonia. Kapag ginawa ninyo ito, magkakaroon ng chemical reaction kung saan ang importanteng nitrogen ay aakyat at mawawala sa hangin, volatilization, bilang ammonia gas. Paghiwalayin ninyo ang mga prosesong ito. Halimbawa, sa Disyembre, bawasan natin ang acidity ng lupa at sa tagsibol naman tayo magdagdag ng nitrogen-based na pataba. Ngayon, dumako na tayo sa pagtalakay sa mga partikular na pananim. Magsimula tayo sa patatas para makakuha ng masaganang ani ng malalaki at masasarap na patatas. Kailangan talagang ihanda ng maaga ang lupa. Gustong-gusto ng patatas ang potassium at phosphorus, pero hindi nito gusto ang sobrang nitrogen. Kapag sobra sa nitrogen, lumalaki lang ang dahon o ang botva, pero hindi ang mismong patatas. Kaya sa Disyembre, perpektong ilagay sa lupang pagtataniman ng patatas ang abo, hanggang 2 baso kada metro kwadrado. Superphosphate na 30 hanggang 40 gramo at mga sirang-sira ng compost o dumi ng hayop. Pwede mo lang ikalat ito sa ibabaw ng lupa. Sa pagdaan ng ilang buwan, magiging available na ang phosphorus at ang potassium mula sa abo kasama ng organikong material ay lilikha ng perpektong sustansya sa lupa. Pagdating ng tagsibol, ang kailangan mo na lang gawin ay luwagan ng lupa at itanim ang mga patatas sa isang lupang handa na at full charge na sa sustansya. Ihahanda na natin ang lupa para sa mga paboritong pananim ng lahat ng hardinero, ang kamatis, sili at talong. Ang mga gulay na ito ay talagang matatakaw sa pagkain, heavy feeders. Kaya para masigurong masagana ang ani, kailangan nila ng napakayaman at masustansyang lupa. Ang pinakabasehan ng kanilang diet ay organikong materyales. Kaya sa buwan ng Disyembre, sa mga kamang taniman na paglalagyan sa kanila, huwag tayong magtipid sa paglalagay ng bulok na dumi ng hayop or compost at gawin itong 10 sentimetro ang kapal. Dagdagan pa natin ito ng kaunting superphosphate at potassium sulfate sa ibabaw. Mahilig din ang kamatis sa calcium na siyang panangga nila laban sa blossom end rot o pagkabulok ng dulo ng bunga. Kaya, kung maasim ang inyong lupa, magandang ideya na maglagay na rin ng dolomite bago pa man dumating ang mainit
na planting season. Ang ganitong klase ng layered preparation ay magiging magkakapareho, maluwag at napakapinong lupa pagkatapos ng ilang buwan. Dito, ang ating mga punla ay agad nakakapit at sisiguraduhin nitong magiging malusog at napakalaki ang paglago nila. Ano ba talaga ang kailangan ng ating matamis na strawberry? Pagdating ng taglamig, hindi na natin dapat pilitin itong tumubo, kaya bawal na muna ang anumang pataba na mataas sa nitrogen. Pero ang phosphorus at potassium, ito ang napaka-importante. Tumutulong ito sa pagbuo ng mga flower bud or bulaklak na siyang magiging bunga at ani natin sa susunod na taon. Pagdating ng Disyembre, maaari tayong maglagay ng dahan-dahan ng abo mula sa kahoy o wood ash sa pagitan ng mga halaman. Ito ay magsisilbing pinanggagalingan ng potassium at iba pang microelements. Dagdag pa rito, makakatulong din ito para maiwasan ang mga sakit na dala ng fungi. Maganda rin kung maglalagay tayo ng kaunting superphosphate. Tungkol naman sa organikong pataba tulad ng compost or humus, mas mainam na gamitin ito bilang mulch. Ibig sabihin, ikalat lang ito ng manipis sa paligid ng halaman. Hindi lang ito magpapakain sa kanila, pero proteksyon din ito sa ugat para hindi mamatay sa sobrang lamig, lalo na kung walang nyebe. Ang pinakaimportante, huwag natin tatabunan ang puso ng halaman or yung growing point dahil baka mabulok ito at tuluyang mamatay. Huwag nating kalimutan ang pinakaimportante nating taga-ani sa hardin, ang mga puno ng prutas. Karamihan sa mga hardinero, tuwing tagsibol naglalagay ng pataba. Pero mas epektibo talaga kung bago dumating ang taglamig o malamig na panahon nating gagawin. Malalalim ang ugat ng mansanas, peras at plum, kaya kailangan ng sapat na oras para makarating sa kanila ang sustansya. Sa Disyembre, isprinkle natin ng phosphorus at potassium na pataba sa palibot ng puno, partikular sa perimeter ng korona kung saan aktibo ang mga ugat na sumisipsip. Para sa matatandang puno, baka kailanganin mo ng mga 200 hanggang 300 gramo ng superphosphate at ganoon din kadami ng potassium sulfate. Napaka-importante ring i-mulch ang paligid ng puno gamit ang makapal na patong ng bulok na dumi o compost. Hindi lang ito magbibigay ng karagdagang nutrisyon, kundi aayusin din nito ang lupa o protektahan ng ugat mula sa matinding lamig at magpapanatili ng moisture pagdating ng tagsibol. Ang ganitong pag-aalaga ay tiyak na babalik sa inyo ng doblado sa anyo ng masaganang ani. Dumako naman tayo sa mga palumpong ng prutas tulad ng currants, gooseberry at raspberry. Hindi kasing lalim ng mga puno ang sistema ng kanilang ugat, pero mabilis din silang tumutugon sa paglalagay ng pataba tuwing taglamig. Ang currant at gooseberry ay mas gusto ang potassium or potasyo dahil pinapalaki nito ang mga bunga at pinapatamis ang mga ito. Samantala, ang raspberry naman ay mas nangangailangan ng organikong material para makabuo ng malalaki at matitibay na bagong sibol. Kaya huwag kang mag-atubiling maglagay ng compost o dumi ng hayop, pataba, sa ilalim ng lahat ng mga palumpong ng berry at sa kabuhusan ng abo, ash, sa ibabaw. Kung wala namang organikong pataba, maaari ka namang gumamit ng complex mineral fertilizer na pangtaglagas basta't mababa ang nilalaman nitong nitrogen o nitroheno. Ang dami ng kailangan dito ay mas kaunti kumpara sa mga puno. Sapat na ang 1 o 2 dakot sa bawat palumpong. Ang simpleng gawaing ito sa Disyembre ay direktang makakaapekto sa dami
at kalidad ng iyong mga inaani sa hulyo. Kumusta naman ang paggamit ng green fertilizers o cover crops, tinatawag ding siderates? Marami ang nag-aakalang tapos na ang panahon nila pagkatapos ng taglagas. Pero hindi iyan lubusang totoo. Kung nagtanim ka ng mga pananim na pang-winter or winter cover crops tulad ng rye or vetch sa bandang huling bahagi ng taglagas, malamang sa Disyembre ay natatakpan na sila ng niyebe. At ayos yan. Hindi mo na kailangan itong anihin o ihalo agad sa lupa. Sa panahon ng taglamig, winter, magsisilbi silang proteksyon laban sa sobrang lamig. Maiiwasan ang sobrang pagyeyelo ng lupa at pananatilihin din nilang hindi tatangayin ng hangin ng lupa, wind erosion. Pagdating ng tagsibol, spring, sa sandaling matunaw ang niebe, sila ang isa sa mga unang bubunga at lalago. Makakakuha ka ng maagang supply ng green biomass na maaari mong ihahalo sa lupa mga ilang linggo bago mo itanim ang iyong pangunahing pananim. Ito ang isa sa pinakamahusay na paraan upang buhayin ang lupa, bigyan ito ng maraming organic matter at pahusayin ang estruktura nito nang hindi ka gumagastos ng malaki. May isang tanyag na paniwala na ang niyebe raw ay parang mana mula sa langit na kusang nagpapataba sa lupa. Ang rason, mayroon daw itong nitrogen na nakuha mula sa atmosfera at sapat na raw yon. Pero linawin natin, bagamat mayroon ngang napakaliit na dami ng nitrogen compounds sa niebe, sadyang kakarampot lang ito. Kaya naman, katawa-tawa kung sasabihin nating sapat na ito para sa ganap na patubigan. Ang pangunahing benepisyo ng niebe ay ang moisture o tubig. Ang makapal na patong ng niebe ay nagsisilbing proteksyon para sa lupa at ugat laban sa matinding pagyelo. At pagdating ng tagsibol, ito ang nagbibigay ng sagana at tunaw na tubig sa lupa. Ngunit halos wala itong dalang mga nutrients o sustansya. Kaya ang umasa lang sa niebe at wala nang gawing iba ay nangangahulugang iiwan mo ang iyong mga halaman na gutom, lalo na sa pagsisimula ng pinakamahalaga at kritikal na yugto ng kanilang paglaki. Kahit sa simpleng paglalagay lang ng abono or pataba, mayroon pa ring tamang teknik o sikreto. Ang pinakapangunahing panuntunan dyan ay ang pagiging pantay. Hindi kailangang ibuhos ang lahat ng pataba sa isang tumpok lang. Halimbawa, sa ilalim ng puno or sa gitna ng inyong plat. Sikaping ipamahagi ito ng mas pantay hanggat maaari sa buong lupain na kailangan ng pataba. Kung gagamit ka ng mga mineral na abono na butil-butil at kung malaki ang inyong lupain, maaari kang gumamit ng hand spreader o pangkalat na di kamay. Kapag naman organiko ang ginagamit ninyo tulad ng dumi ng hayop, manure, or compost, ikalat lang ito gamit ang pitchfork o tinidor o pala at pagkatapos ay bahagyang pantayin gamit ang rake o kalaykay. Mas mainam gawin ang pagpapataba sa panahong walang hangin, lalo na kung ang inilalagay ninyo ay magaang na abo, ash. At huwag kalimutan ng kaligtasan sa paggawa. Safety first. Gumamit ng guwantes upang maprotektahan ang inyong mga kamay mula sa kemikal at dumi. At ngayon, narito ang mga bagay na huwag mong gagawin sa paghahalaman ngayong Disyembre. Una at pinakamahalaga, tulad ng napag-usapan na natin, iwasan ang paggamit ng sariwang dumi ng hayop o dumi ng manok bilang pataba. Para itong ka-time bomb na bigla na lang puputok at sisira sa halaman mo pagdating ng tag-init. Pangalawa, huwag kang gagamit ng mga abono na sobrang taas sa nitrogen, lalo na kung ito ay quick release or madaling maabsorb.
Maaari nitong pilitin ng halaman na lumaki ng wala sa oras at tuluyan itong ikapahamak. Pangatlo, iwasang maglagay ng pataba sa iyong damuhan. Sa panahong ito, ang damo ay hindi gaanong aktibo o parang natutulog at ang sobrang pataba ay magiging sanhi lamang ng paglago ng mga sakit na dala ng pest fungi or amag. Pang-apat, huwag mag-deacidify ng lupa o maglagay ng apog, lime, kung hindi ka sigurado sa level ng acidity, pH level nito. Ang sobrang apog ay kasing nakakapinsala lang din ng kakulangan nito. At panglima, iwasan muna ang malalim na pagbubungkal o paghuhukay sa lupa. Sa panahong ito, sa ibabaw lang tayo nagtatrabaho upang hindi masira ang natural na istruktura ng lupa at hindi maabala ang mga beneficial na organismo na naninirahan dito. Gumawa tayo ng simpleng kalendaryo o schedule para mas tumatak sa isip natin ang mga gagawin. Kaya ang Disyembre ang pangunahing panahon para maglagay ng mga pangmatagalang pataba. Ito yung mga organic na sobrang nabubulok na phosphorus, potassium, at yung pampababa ng acidity ng lupa. Ang kailangan lang nating gawin ay ikalat ito ng pantay sa ibabaw ng lupa, lalo na sa mga bakanting kama or plot ply at sa paligid ng mga puno. Pagdating naman ng Enero at Pebrero, ang pangunahin nating gawain ay ang pag-iipon ng niebe or snow retention. Kung sakaling kakaunti ang niebe, pagsikapan nating ipatong ito sa mga plot ng strawberry at sa ilalim ng mga bagong tanim na puno at palumpong. Ito ang pinakamahusay na panakip o proteksyon. At pagsapit ng Marso, kapag nagsimula ng matunaw ang yelo sa lupa, maaari na tayong magsimulang magbabad ng lupa o maghukay para lumuwag. Makikita ninyo kung gaano kalambot, kasigla at kasustansya ang lupa pagkatapos ng winter prep na ito. Ang mga gawaing pang-tagsibol ay magiging mas madali at tiyak na lalampas sa lahat ng ating inaasahan ang magiging resulta. Nakikita nyo, ang Disyembre ay hindi talaga panahon para sa pagpapahinga. Sa halip, ito ang inyong sikretong alas para manalo sa laban para sa masaganang ani. Habang nagpapahinga ang inyong mga kapitbahay, tahimik kayong gumagawa ng isang hindi nakikita ngunit matibay na pundasyon para sa susunod na season. Nangyayari ang lahat ng magic na ito ng dahan-dahan at patago sa ilalim ng lupa. At pagdating ng tagsibol, kung saan ang mga halaman nila ay nagigising pa lang at naghahanap ng nutrisyon, ang inyo naman ay mayroon ng napakalaking boost ng handa ng pagkain. Literal silang bubulusok sa paglaki, kaya malalampasan nyo ang lahat. Ito ang pangunahing sikreto para sa maaga at masaganang ani. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging kapakipakinabang ito sa inyo, sana po ay suportahan nyo ang aming channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe para hindi kayo mahuli sa susunod naming mga episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano naman ang inyong mga sikreto o diskarte sa paghahanda sa hardin tuwing off-season or panahon ng pahinga? Ibahagi ang inyong pinakamahusay na payo sa comment section sa ibaba. Sama-sama tayong bumuo ng koleksyon ng kaalaman. Hanggang sa muli.